Yon. So, hello traders and friends. Okay, so ngayon naman ay let's have a quick check again sa ating minomonitor na mga hottest pairs. Okay, kagaya ng Euro, USD, and Gold. Alright, so before tayo magpunta dito sa Euro, USD, and Gold, let's have a quick check on US dollar index. Okay? So, syempre, kailangan natin din i-check ito to gauge then kung ano yung possible or potential na next direction ng Euro USD as well as ng gold ka dahil as you know inversely correlated sila. Alright, lalo na itong US dollar index at saka si Euro USD halos ano talaga sila. Halos magkabaliktad yung kanilang galaw. Okay. Yon. So, alright. So, currently, as you can see, naririto ang price sa 50% level ng Fibonacci. Okay. Which is also lining up with this previous support and now testing as resistance. Okay. So, titignan natin later. We have to monitor kung ano yung magiging behavior ng price dito sa area na yan. Alright? Kasi possible na umakyat siya. So pag nakakita tayo ng breakout, well obviously ibig sabihin pataas talaga ang gold. However, pag hindi naman nag-hold yan, so talagang itetest niya yan as resistance, magkakakita tayo ng downside move kay dollar index. Okay. So, at least nalaman natin for DXY, nasa 50% level siya ng PIV and nasa previous support and now testing as resistance. Alright. So, eto na. Punta na tayo kay Euro USD. Yan. Okay, so nag-plot na rin pala ako kanina, nag-drawing lang. Alright, so currently ang price ngayon ay nasa magandang level din siya. Okay? So waiting na lang tayo ng magiging behavior niya mamaya or hanggang tomorrow kasi currently naririto siya sa previous resistance now turned as support. Okay? So kabaligtaran talaga sila ng US dollar index. And if you can also observe na after nitong uptrending na to, ngayon ay ang ginagawa ng price ay nagki-create na siya ng series of lower lows and lower highs. So, ito kapag nakakita tayo syempre ng lower lows and lower highs, this is a structure of a downtrend, 'di ba? Downtrending market. All right. So, okay, so ako, to be honest, nag-place na rin ako ng short order ko dito. Kasi nag-pending order lang ako dyan. Yan. So, ang naging SL ko lang ay just above nitong rejection candle na to. Yan. Okay. Yan. So, ayan yung aking stop loss and also kasi yung EMA 200 ay pointing downward na rin. So maraming confluence din akong nakita. Kaya nag-execute na rin ako ng trade ko and also yung target TP ko naman ay dito muna sa level na to. Okay? So, syempre as day trader, medyo muna tayo, mag-level to level muna tayo. Okay? Yan. So, that's my view on Euro USD. So, bearish ako short term lang. Dahil syempre, as explained to you nung weekend planning natin ay bullish ako generally. Alright. So, let's proceed naman kay gold. Ang favorite natin lahat. Yan. Dito naman kay gold. Okay. So, if makikita natin, no, ang price ay okay, so ang price ay mukhang ang price action na nakikita ko dito ay
So, nagke-create siya ng parang bear flag. Okay, bear flag or yung pattern na after nitong acceleration na to ay nagde-decelerate. So, ibig sabihin pag ganito yung pattern niya, mayroon pa talaga siyang possible na magmo-move pa siya to the upside. Okay? However, actually, tradable naman ang ganitong pattern if you can observe na for ilang oras na rin ay nire-respect niya lang talaga itong channel na to, okay? So, we can trade naman if nakita natin na ang price ay naririto sa resistance level, ibig sabihin itong nasa taas na to or yung upper extreme nitong channel na to, and as well as pag na-observe natin na mga ilang touches din, okay? So at least 2 touches, no? 2 touches dito sa support level nitong channel na to, we can trade din. Actually mas safe nga dahil ang momentum niya ay to the upside. So mas okay na kapag natatouch niya itong support or lower extreme nitong channel ay magbabay tayo. Okay? So ngayon medyo hindi ako so ngayon if i-observe natin itong current price action niya, sige, delete muna natin itong channel na to para mas makita natin. And also i-zoom out ko siya. Yan. So, nag-fib lang ako, no? Gumamit lang ako ng Fibonacci from this high to the low. And as you can see, nasa 50% siya nitong nasa 50% siya ng Fibonacci ratio, ang ating golden ratio. Okay, so mukhang hino-hold naman niya. Okay, so kasi marami din daming rejections dyan, hindi makatuloy ang price to the upside. Okay, unfortunately hindi pa ako nag-sell dito dahil parang hindi pa ako ganun ka satisfied. Okay, kasi syempre yung EMA 200 pointing upward, so mag-against the trend talaga ako. Unlike dito sa Euro USD, nakita natin na ang EMA 200 ay pointing downward. Alright? So kayo if ipasado ito sa inyong whatever strategy dahil may mga rejections, okay lang as long as you follow your risk management, okay? So, maliit muna ng lot size since alam natin na ang momentum ni gold ay today upside, okay? So, syempre hindi tayo, we are traders, we are not gamblers, kaya always follow our risk management plan. Alright, so ako i-observe ko muna yung market. Mas gusto kong mag-trade if ever na naririto na support area, doon na lang ako magbabay para at least in line ako sa trend ng gold, which is uptrend. Okay, so that's all mga traders, and I hope may natutunan ulit kayo dito sa ating video na ito. And please like and subscribe po sa aking channel para mas marami pa kayong matutunan. So, yun lang. Bye-bye!